For condominium corporation service providers po. For receptionist po, we have experts. Then for housekeeping, we have all-around service and merchandising. And for security, we have guardistan po. And we have IASO po for pool attendant and landscaping for I-provide po. Reminder lang po sa mga housekeeping natin, hindi po sila allowed po sa loob ng unit po. Sa hallways and lobbies lang po sila allowed. Sa hallway, gano'n? Yes, yes po. For common areas lang po. And for house rules and regulations po. Then, assessment and collection policy and procedure po. For working capital po. Aware naman po tayo kung babayaran po tayo ng working capital. Yung kanina, yung pinakita, yung 9,000. Yes po. Yes po, sir. So, ate po yung computation niya. Ito po yung 95 per square meter po. Times unit area. Times yes. Bali, hindi po siya advance payment po. Serves po siya as your contribution po prior po ng turnover po ng unit. So, before po natin i-turn over sa inyo yung unit keys, kailangan po muna natin i-settle yung working capital po. Ito po ano? Yes po. Tapos ang kailan mag-start yung monthly? Yung prorated natin, sir, nandito sa taas po. So, hanggang end of the month po, ito po yung bill natin, sir. Since ngayon po na-accept, April 18 to April 30, 1,400 po. Tapos next month po, ito na po yung magiging bill natin. So, ano magkano mabayaran namin ngayon? Ito, ay nasa baba. 9,000, tapos ito po yung prorated. Isasettle na rin po ba yung prorated? Kasi lahat. Bali, cashless po tayo ngayon sa payment. So, bank transfer po ang gawin natin. So, ito. Nandito din yung ano? Alin po na? Yung for example, bank payment po ng Yung sa monthly po ba, ma'am? Yung, dito ma'am. Meron po tayo ba? Ito ba? For bank transfer. Yung account number ma'am. Tapos ito ma'am yung sa prorated. For condominium dues po. Condominium dues po natin, same naman po siya. 95 per square meter po for residential po. Then for the parking slot po, we have 56 per square meter. If wala naman po tayong parking slot, meron po kayo na bill. Kailan po ang turnover ng sir? Wala pa eh, wala pang wala. So, ayun po, hindi pa naman po tatakbo yung bill niya since hindi pa po turnover yung parking. So, doon po muna tayo sa 95 per square meter. So, sabi na bayaran mo yan online din, cashless? Yes po, sir. For monthly condominium dues po. Yung distribution pool ng SOA natin every 15 of the month, then makaka-receive po tayo ng text blast, then due date po niya every 13 of the month po. Then may 2% penalty po tayo kapag late payment po. Ihuhulog, meron din po tayo mailbox, ihuhulog din po dun yung SOA niyo po. Every 15 Saan yan makikita mo? Yung mailbox mo? Sa basement to sir, sa binabaan po natin. Basement? Opo. So, may tabi lang din sir. Tabi po ng reception. Then for house rules po. Then number of allowed resident per unit po. For 20 square meter po for resident, then for 24 square meter for resident, then for 40 square meter 5 residents only po. Pets of any kind is not allowed po. Sa amin ma'am 35 ata. Yes sir, pasok tayo sa 4 residents. Okay. Sa 4 residents, yun, kasama bata, baby. Yes, yes sir. Included na rin yun siya. Paano pag mga occupants? Hanggang 4 pa rin? Pag occupant sir, pwede tayong mag-exceed hanggang 8. Okay. Kasi So, occupants mas naman. occupant sir yung mag-stay. Strict tayo sir, lalong-lalo na po sa mga guests. If planning niyo po ipa-list Ipa, so pagpapa-rent, hanggang 4 ang talaga. Yes, yes sir. So pag naman occupants, hanggang 8 pwede 8 naman. sir, yes. So
So yun yung isa kong gusto i-clarify. Opo. Kasi member na rin naman ako ng group chat ng mga nagpaparent. Mhm. Kaya updated ako sa mga. Then prohibited items for exterior decoration po. Yan po yung mga example. Awnings, trellis, canopies, cloths, grills, parasol, hanging plants, holiday Since decor. may balcony po yung sa sir, strict po tayo dyan. Yung hanging plants, ano, sa balcony? o- Sa balcony. Sa balcony. Balcony. Opo, sa balcony. Paano yung color ng printed curtains? Ano naman siya, sir? Allowed naman po siya as long as yung outer po Outer. is whiter of white. Then sa loob po yung magiging printed curtains, yung colored curtains. Sa labas yung White, White color or of white. beige. Then for penalty matrix for violations po. Very strict po tayo sa violation po. Every rules po na mag-violate natin, meron po tayong payment po. Anong paano penalty? Iba-iba sir yung ano po natin, yung fine, sorry, per natin sir, per violation po. Ito sir is example for the guest po. Ito sir, Okay. common kasi natin sir na na-encounter na violation for the unit owner since madami po sa atin nagpaparent. Pero yung iba naman sir is like smoking, since wala po tayong smoking area dito sir. Kasi nag-a-alarm sir yung ating mga smoke detectors. Kahit yung sa balcony? Yes sir, Yes. bawal po tayo mag-smoke sir. So ayun po. So usually pag lumampas ng 5 yung guest, nagbabayad ng fine? Yes po sir. Okay. Opo. So yung unit namin hanggang 8 kaya, no? Paano pag yung guest namin 8? 500 each? 500 500 per head. Per head? per head per night po. Sige. Then nag-issue po tayo ng violation ticket po. Napasok siya sir sa statement of account niya as other charges po. So i-inform naman, paano kami may inform na may violation? Before sir mag-accept ng security natin or ang reception natin sir na exceed yung guest nyo, itinatawag po muna yun sa unit owner. Okay. Para hindi naman po mabigla sa unit owner na ba't siya Oo, nag-violation may- for that month or for that day. Oh. So kailangan mo inform muna yung mga ano po nila, contact persons. Okay. Sige. Then upon move-in po, kailangan po natin na ABC dry chemical na fire extinguisher po. Required po na Ano ulit yung ABC? Fire extinguisher. Fire Yung color extinguisher. red po, yung 10 pounds. 10 pounds. 10 pounds. Yung makikita rin natin sir sa mga kagways. Then for parking po, we have commercial parking sir, yung sa harap Ay, ng sa tower harap po. po. Ano kami Yung rate po din is per hour po. First 3 hours po is 40 pesos. Then succeeding hours po is 20 pesos po. Then yung lot parking po natin, sa likod po siya ng clubhouse. Oo. Po yung 150 na multiple entry po. Yan yung malayo. no? Yes, opo. Medyo malayo sir. Then requirements po for households. Then if ever po na ipapa-rent niyo po ng yung unit niyo po, for long term po, kailangan po natin ng move-in clearance po. Then ito po yung mga kailangan natin requirement. Paano kapag ano yan na short term? Long term to sir. Ito long term. Ito po yung offer natin for long term. Okay. Meron din po tayong different for short For short terms, term. like overnight, 2 nights. Then ito po yung authorization letter natin for daily guests po. Signed by our unit owners po. Okay, paano pag, pwede namang email yan? Yes po, Okay. pwede po. Kaya lang sir, pag walang admin, hindi po ma-acknowledge sir yung authorization letter. So before sir, dapat mag-close si admin, dapat is ma-acknowledge ni admin yung authorization letter ni sir. Paano for example, linggo? Pag linggo sir, kung Assist- hindi nyo sir na-email ahead of time, kailangan natin sir ng authorization letter with your authentic signature po. Okay. Ng owner? Yes sir. Tsaka ng authorized representative, pwede? SPA and SPA, owner lang po sir. yung allowed mag-sign po ng authorization letter. So saan po may form din po ako for SPA?
Wala tayong form, sir, pero notarized copy yung papasa niyo, sir. Okay. Kayo, sir, mag-aano kung ano yung content nung ilalagay niyo sa SPA, kung ano yung gusto niyo i-appoint sa kanila as your SPA. So kasama din ba yung caretaker sa SPA? Depende sa inyo, depende po kasi yun, sir, kay unit owner. If gusto niya is caretaker lang, or gusto niya pa SPA na allowed mag-sign ng mga authorization letters yun. Kung caretaker lang, sir, allowed lang sila mag-access sa unit, maglinis ng unit, mag-assist ng guest. Pero for the SPA, sir, kung i-allow niyo sila mag-sign, notarize ka. So for example, caretaker lang yung mag-meet ng guest sa Sunday. Pwede ba yun? Pwede naman, sir. Update niyo lang po yung, magawa lang kayo, sir, ng letter or email kayo na may ina-appoint kayo as caretaker of the unit. Okay. Sige. Then gate pass po, every delivery and pull out po, kailangan po natin ng gate pass po, signed by our engineers po. Pwede din po siya via email. Email. Nung Gan- deliveries po tayo ng weekends and holidays. Walang deliveries ng weekends and Yes, holidays. delivery and pull out po. Wala po tayo ng weekend and holidays. Gano'ng katagal mag-reply? Mabilis lang naman, sir. Then work permit po. Balik po lang po siya for 5 days, every Monday to Friday po, 8 a.m. to 12, then 1 p.m. to 5 p.m. No work shall be allowed on Saturdays, Sundays, and holidays po. Noisy work shall be permitted from 10 a.m. to 12 noon and 3 p.m. to 5 p.m. only po. Yung mga Signed by nag-drill. our engineers din po. Pwede din po siyang email po. Ano pa pwede din? Email, sir. Okay. Work permit. So by the way, yung authorized representative, kunyari ako yung authorized representative, mag-ano pa ako ng SPA? Ang allowed lang, sir, mag-appoint ng SPA si unit owner. Okay, for example, i-appoint niya ako na ano. SPA. Pwede naman din, sir. Papanatarize niyo lang. Okay, papanotarize niya. Then yung RFID po. Applicable lang po siya sa may mga parking po. Yung sticker po nakuha din po siya sa admin natin. So may mga parking lot lang. Yes po, Okay. applicable po siya sa may mga parking. Then for unit renovation po. For minor renovation po, may required bond po tayo na 20,000 refundable po, then admin fee na 2,500 non-refundable po. Then yan po yung mga example ng minor renovation natin. Then ito naman po yung kailangan lang po is work permit. Ano po ulit? Work permit lang po yung kailangan po sa Mga drilling activities, drilling activities. So sa work permit, sa mga drilling may ano yan? May bonding yan. Work permit lang, Work sir. permit lang, sir. So ang minor renovation yung... Yun nasa taas lang. Minor renovation. Eh, wala bang bidet yung ano? O parang wala kang makita? Walang bill. For example, mag-set up ng maglalagay ng mga cabinet, work permit yun. Depende, sir, sa... Yung ano kasi walang cabinet yung ano eh. Opo, yung parang hanging cabinet. Hanging cabinet. Installation. ganun. Pa-installation ng cabinet, hanging cabinet. Pwede tayo, sir, mag-inquire kay engineers po if kailangan ko siya ng bond or simple work permit na lang. Basta refundable yung 20,000. 20,000, sir. Once na wala naman po na damage, na-inspect ni engineer na wala naman po na damage dun sa building, refundable naman po siya. Ano yung kada minor renovation, lagi dapat may 20,000. Yes, sir. Yung 2,500 po is valid for 1 month lang po. So kung magpaparenovate kayo, sir, kung umabot siya ng padalawang buwan, another 2,500 po siya. So kung within the month, tinapos lahat ng minor renovation, 2,500, sir. 2,500 lang. Then for major renovation po, yung bond po niya is 50,000, then admin fee po na 2,500. Then yan po yung example ng mga major renovations. Okay. Paano ba magpapalagay lang ng mga bidet? Tsaka yung mga hot and cold. Nang ano po? Yung hot and cold na ano, di ba si Heater. Heater. Work permit, sir. Work permit. Hindi siya mag-fall sa major renovation. Parang hindi naman, sir. Then for our amenities po,
Yung for resident po, yung rent po nung sa ano natin, function room po is for resident 6,000 po, then for non-resident po is 8,000 po. Saan yung function room natin? Doon din po siya sa clubhouse natin, sir. Ah, sa club. Then RPT po. Then, sa RPT po, once na hindi pa po na-turn over sa inyo yung title, si SMDC ko po yung magbabayad ng ano niyo po. Ng Amilyar. Yes, yes po. Ma'am, ano yung RPT? Real property. Okay. Real property tax. Then for SMBC leasing po, we have prime key na po na pwede kong mag-handle ng unit niyo po. Pero kapag ano lang yun, talagang paparent mo. Paparent double po, mo. yes po. Then yung official address niyo po is Unit 2329, Tower 3, Wind Residence, along E. Aguinaldo Highway, Barangay Maharlika West, Tagaytay City po. Then yung contact number po, yung binigay ko na lang po kayo. Yun lang po. Yun. Ang pwedeng ano dyan, i-hold dyan, picture lang.